Kaya lang siyempre meron din talagang mga tumutol. Hindi mo maiwasan 'yun, eh. Sino ho yung tumutol? Si Mike Bitter Abe. Oh, Mike Bitter Abe, pasok. Bay, meron na palang formal na resolution na ipinail si Senator Robin Padilla. Resolution number 100. Tama ba? Ha? Alam niyo kung anong purpose ng kanyang resolution? Mm. Para ipatawag ang National Telecommunication. Mm. Dahil bakit daw indefinite ang pagsuspindi sa SMNI, yung network na pag-aari ni Kibuloy. O kita mo, yung galaw ni Robin Padilla. Oh, ha? Although karapatan niya yan dahil senador. O, 8 diba? minutes yan, 8 Pero minutes. Tingnan nyo, 8 minutes yan, ha? Orasan yan, 8 minutes. hindi yata alam ni Robin Padilla kung ano ang kapangyarihan ng National Telecommunication Mm. na magsuspindi ng radio TV station kapag ito'y may mga violation. Di ba? Yan ang pinupunto niya. Kita mo kung gaano rin to walang alam. Walang alam eh. Bakit to kanyo? Oh, sabi niya, di ba, kapangyarihan naman ng NTC yan. Oh, na magsuspinde. Oh, hindi niya alam yun. Ganyan, di ba? Mga ganyan-ganyan pa siya eh. Oh, hindi niya alam. Paano yan? Meron nung batayan ho ang sinasabi ni Padilla, ni Senator Padilla, na na merong limitasyon lang ang suspension. Yan ang hindi mo alam. Daldal ka ng daldal, nagmumukha ka tuloy tanga dahil sa mga katangahan yan. Diba? Yan ang mahirap sa'yo, Mike Abe, basta makahirit ka lang kasi bitterness to the max ka kay Kibuloy eh. Kaya tuloy ganyan eh. Hindi pala alam ni Padilla kung bakit indefinite ang pagkakasuspende. Hindi alam kung kailan babawiin. So, gustong malaman. Pero ito lang po, Senator Padilla, baka hindi mo alam. Fake news daw po ang SMNI. Nagpapakalat. Basihan niya, fake news daw po. Sino nagsabing fake news? Si Romualdez. Napatunayan ho ba ng korte na fake news siya? Hindi. Hindi mo rin alam. Yun ang problema sa'yo. Di ba? Ayan, Republic 11659. Pinost pa ni Diego Latigo. Para sa kaalaman mo, Mike Abe, para hindi ka magmukhang tanga. Ha? Republic Act 11659. Kailangan may limitasyon ang suspension, 30 days lang. Naku, Mike Abe, pinaiiral mo na naman yung mo ha. Yung mahina mong kokote, wag ganyan. Daw ng fake news at higit sa lahat, naninira daw sa gobyerno na puro walang basihan o fake news. Diyan nag-umpisa yan sa Congress. Nung banata nila si Speaker Martin Romualdez at yung iba pa. Doon nag-umpisa yun eh. Kaya sila sinuspindi. Indefinite. At na-discover pa na merong isang radio station kahit suspendido na sila, nag-program pa. Naghimpapawid pa. Kaya sinuspindi. Indefinite. So, patong-patong ay violation. Pero tama lang ito. Abangan din natin. Kasi pag dumating ang commissioner at mga abogado ng National Telecommunication, baka ito si Robin Padilla malikturan ng NTC kung ano ang kailang kapangyarihan at ano ang mga batas na may iral. Kaya sa isang banda, abangan na rin natin kung ano magagawa nitong resolution na ito ni Robin Padilla. Yun na yun. So, alam naman natin si Robin Padilla ay mayroong malaking utang na loob kay Kibuloy. Inaamin naman niya. Ayaw nga niyang maaresto si Kibuloy. Ayaw niyang maimbitahan sa Senado si Kibuloy. So ngayon, na kanyang iimbestigahan at iimbitahan ay ang gobyerno through National Telecommunication Office of the President. Ayan. At dahil dyan, ang aking pong analysis at opinion, ay talagang ayaw nilang galawin. Yung tapos na sa third and final reading sa Kongreso bago nag-recess. Ng Holy Week, bago nag-recess ng Holy Week, na Tapos na yung punto niya, pinapahaba na lang niya. Para umabot ng 8 minutes. pagkansila sa prangkisa ng SMNI. Di ba? 9710 yung proposed bill at inaproba ng Congress. 284 congressman yata ang bumoto ron na pumabor
na kansilahin dahil nga sa fake news ang SMNI. Nasa Senado na yan. Dapat galawin ng Senado yan. Dapat pag-usapan sa Senado. Pero ngayon ang lumalabas, iba ang galaw ni Padilla. Ang gusto niya Ulit-ulit, paulit-ulit. Ano to? Paulit-ulit? ay imbestigahan kung bakit sinuspende. Hindi niya tinatapik o pinag-uusapan kung ano ang kailang gagawin doon sa proposed bill ng Congress na tapos na for revocation. O, kita nyo? Kaya kaabang-abang, lutang na lutang dito, talagang kampihan, parang ganon. Okay? Yan ang galaw ng isa sa mga senador na identify kay Kibuloy at Yan na. sa Ay, sorry. 351 Patubila na. Rosa, yung mag-ina na Bilyar o kaya ito si Amy. O yan. More or less. Baka yan yung mga senador na tututol. Sinasabi ko baka, hindi ko pinangunahan. Baka yan yung tututol para sa revocation ng mga prangkisa ng SMNI. Kasi ngayon pa lang, hindi nga nila pinag-uusapan yan eh. Alam ba nyo, isang araw ay nag-press conference pa si Joel Villanueva, majority leader, na-topic ko na rin yata yun, ng Senado, ni hindi kasama sa priority. Hindi kasama sa agenda ng Senado sa kailang pagbabalik. Radyo at TV lang ang sakop nun. Tanga. Sabi nito, grabe naman, no? Social media platform di kasama. Eh, wag mo, hayaan nyo na magbakatanga siya. Ganun talaga. Yan tuloy, natanong to si Mike Abe. Asa na yung secret deal? Asa na? Oh. Akala ko ba may secret deal si Duterte? Ay, pambihira ka. Ikaw ang fake news. Mike Abe, akala ko ba may secret deal? Sinabi ng China, wala. Sabi mo, sabi ng China, meron. Oh. Mike Abe, fake news ka pala eh. Pambihira ka. Oo. Sabi mo, meron eh. Secret deal. Tapos ngayon, sabi ng China. Hindi, di ba tandaan nyo? Sinabi nito, sabi daw ng China may secret deal. Eh, biglang sumagot ang China, sabi wala naman secret deal. Oh. Sino kayo ng fake news? Oh. Eh, kayo ng Coming host na. April 29, kalang trabaho, natalakayin yung proposed bill ng Congress tungkol sa pag-revoke ng yan na tapos na sa kanila at dapat nasa Senado. So, Naku. hindi priority. So, ayan, kita nyo. Lutang at nakikita natin ang mga senador na pumapabor sa may-ari ng network. So, yan ho yung kaabang-abang. At dahil dyan, muli ko hong ipinapaalala sa iyo, mag-i-eleksyon naman tayo sa 2025 at 20... Sabi, hirap na hirap siyang pahabain, no? Ano na ba ngayon? 4 minutes and 5 minutes pala. Saktong 5 minutes na. Oh. 3 minuto pa. Mahirapan ka niyan. Paano mo ipahabain yan? Oh. 2028, tandaan natin ang mga pangalan ng mga taong ito. Ngayon ang bahala kung ano inyong gagawin. Oo, Kung tatandaan susuportahan talaga niya, namin. baka maging senador. Ay, talagang tatandaan namin ang pangalan ni Senator Padilla. Iaangat namin yan Vice President o di kaya Presidente. May bayag eh. Ayaw na namin siya walang bayag. Ulit niya mga yan. Kung hindi niyo susuportahan dahil sa kailang mga performance ngayon, edi nasa inyo yan. Malaya po kayo dahil ang trabaho ko lang naman ay magbigay ng impormasyon. Pero Alam na namin yan, paulit-ulit pa para humaba lang yung kwento niya. Bira. ang pagpapasya pagdating sa eleksyon, nire-respeto ka yan. Exclusive sa mga botanteng Pilipino. Registered voters ang merong eksklusibo na karapatan kung ano ang kanyang gagawin during election day. Ayaw kong ma-influensyahan sila. Ang akin dito, paalaala lang. Ulitin ko, kung gusto nyo manatili, yung sa tingin ninyo'y alanganing mga senador, nasa inyo yan. Kung gusto naman po ninyong tanggalin ng mga yan sa Senado, o edi nasa inyo rin pagdating ng halalan. Ayan, okay? So, ayan po yung galaw. O, any comment, reaction, malaya po kayo. Itong issue pa rin ho, ako ano ba ito? Eh, tapos na siya, kaya kailangan niya na magbasa ng mga comment. Oh. Wala pang 6 minutes. Oh, tapos na siya. Eh, kailangan niya magbasa ng comment para humaba. Ito talaga? Totoo ba yan? Baka daw gamitin ni Kibuloy yung na human shield, gano'n? Yung mga member niya ng Kingdom of Jesus Christ. Grabe naman yun, no? Baka daw gamitin ni Kibuloy na human shield. Ang grabe yung topic mo, pantanga lang, ha?
Kailangan, baka daw gamitin, alam mo, eto ha, nanggaling ako kaganina dyan ha. Papakita ko sa inyo. Hindi, ito, video ko. Hindi ko pa, hindi ko pa na-edit, pero papakita ko sa inyo. Para lang mo sa kaalaman mo ka, yung mga tao dyan, alam nyo ba na, nagtaka kasi kumain, pag galing sa airport, kumain lang ako doon sa yung sa masarap na kainan nila, hinanap ko yung isang doon, server doon. Tapos di nandun ako, di ba? Tapos nakita ko may magtutugtugan, tinanong ko baka pwede yung dumaan tayo doon. Sabi ko, ano to, araw-araw? Sabi ko, oo, araw-araw yan. May nagpi-praise and worship diyan. Oh, ito papakita ko sa inyo, oh. Oh. Kanina lang yan, oh. Yan daw yung gagawin niyang human shield. Hindi, totoo to. Alam mo, kanina nga sabi ko nga gusto ko nang mag-worship song, din doon, mag-praise and worship doon eh. Yan daw ang gagawing human shield. Wala naman siya dyan. Paano magiging human shield? Wala naman siya kibuloy sa kingdom. Si Banatbay nandun kanina. Pero wala si Kibuloy. Bihira ka naman, oo. Kasi ngayon daw, kasama siya ng mga member at saka yun. Totoo ba yung private army? Bakit lumalabas sa mga social media na meron daw private army siya? O, tingnan mo, ikaw din, isa ka pang fake news eh. Isa pa itong fake news eh. Nakikita ko sa social media. Oo. May private army si Kibuloy. Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? Para lang talaga masabing hindi siya nagpapakalat ng tanong, nagpapakalat ng fake news, tinatanong niya. Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? May kumakalat din. Paano ba yon? May kumakalat din eh. Mike Abe, na bayaran ka eh. Totoo ba yun? 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 Kaya ako nagtatanong lang ha. Nagtatanong lang ako ha. Kasi kung ikaw sinasabi mo, nagtatanong ka lang na totoo ba may private army? Tanong ko sa'yo, totoo ba na bayaran ka din daw? Kasi may nababasa ako, may napapanood ako eh. Sabi, totoo ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako kung totoo yun. Ako hindi totoo, okay lang. Ako nagtatanong lang din ako. Para lang humaba, talagang sasalsalin niya yung balita. Oh. Wow. Wow. Wow! Totoo ba yun? Wow. Wow. Totoo ba yun? Bayaran ka din? Sabi? Wow, Wow. Wow. Ginagaya lang kita, ha? Wow. Na hindi lang mga member daw yung private army. Meron daw membro ng pulis sa Davao. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Bigat. Parang gago lang. Ang inang pagbablog to. Parang gago lang. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Wow, may mga pulis din daw, ha? Wow. Nakikita nyo na? Is this the kind of journalist na sinasabi nyong professional? Na 30 years daw? Totoo ba yun? Wow. Meron na mga kapulisan din daw? Wow, wow. Pag ako talaga makakita ng pulis mamaya dyan sa, kingdom na yan, tatanungin ko talaga, kakausapin ko, totoo ba? Private army ka daw? Wow. Hayop. Yan, ha? Yung ba dahilan kung bakit hindi ma-penetrate ng hindi makapasok sa mga dapat nilang pasukin itong NBI at saka pulis? Hindi makapasok. Hindi ka nanonood ng balita. Palabas-pasok nga sila dyan eh. Mike Abe, what's the real deal? Are you really bitter? Ganun ka nang ka-bitter talaga? Sobra ka na bang bitter kay Pastor Kim? Sasabihin mo hindi makapasok? Ilabas-pasok ng mga pulis at sa mga, di ba ilang beses hinalughog yan? Ng NBI at saka ng pulis yung
mga pagmamayari ni Kibuloy. Ito sasabihin mo, hindi makapasok. Wow! Tapos, para hindi ka makasuhan, patanong ano mo? Wow ah! Wow! Wow! Pag-i-issue ng 3 warrant, 2 warrant of arrest sa Regional Trial Court ng isa sa Regional Trial Court ng Pasig, at Wow. yung isa ay sa Davao City, RTC, at yung isa ay warrant of arrest galing sa Senado. Yung ba yung dahilan? No? Kaya nga, tatanong lang tayo, totoo ba na yung mayroon siyang private army? Oh, ako rin, nagtatanong lang din ako, totoo ba yung mga nababasa ko? Nabayaran ka daw? Hindi, totoo ba yun? Kaya ka bumaligtad ng todo-todo kasi bayaran ka daw? Di umano? At yan ay tinatanong ko lang. Tanong lang naman po yun, ha? Wow, wow. Oh. Ako nagtatanong lang naman ako, Mike Abe, ha? Tanong ko lang din yun. Kasi katulad ng pagtatanong mo na may private army si Pastor Kibuloy, tatanungin din kita, bayaran ka ba? Yung totoo. May isa pa akong tanong. Ito, tanong ko lang naman din, ha? Totoo ba yung narinig ko? Totoo ba yung narinig ko nang nanghingi ka daw ng malaking milyon-milyon kay Pastor Kibuloy? At nung hindi ka binigyan, nagalit ka? Totoo ba yun? Ako, nagtatanong lang ako, ha? Kasi may lumabas na balitang ganyan, eh. Meron pa isa nagtatanong dito, oh. Ano sabi niya? Bago daw Raptor niyan. Wow! Totoo ba yan, Mike Abe? Totoo ba na meron kang bagong Raptor? Ha? Totoo ba yan? Wow! Wow, ah! Hindi, ako nagtatanong. Red na Raptor. Ay, grabe. Parang kilala ko itong mga nagko-comment na to. Parang alam na alam nyo. Totoo ba yan, Mike Abe? Oh, yung mga sinasabi ng mga tao dito, hindi ako nagsasabi niyan, ha? Meron ka daw bagong Raptor ngayon, ha? Grabe, ha? Dapat ma-rapture ka na. Totoo ba yan? Wow, ha? Wow. Paano ka nakabili ng ganyan? Bagong-bago Raptor. Mahal-mahal na Raptor, ha? Di ba yan yung yung endangered species? Yan yung dinosaur, di ba? Oh, wow. Hindi, ako nagtatanong lang naman ako, Mike Abe. Tulad ng pagtatanong mo kay Pastor Kibuloy at pagsasabi mo na merong private army, may pulis pang private army at hindi makapasok ka, nagtatanong ka, di ba? O, tatanungin din kita, bayaran ka ba? Totoo ba na siningil mo si Pastor Kibuloy ng milyon-milyon at hindi ka binigyan kaya ka nagtampo? Totoo ba yun? Yan ang lumalabas na balita ngayon, eh. O, tinatanong ko lang naman din. Tanong lang naman to, hindi ako sure. Ha? O, meron pa nagsasabi dito, o, may bago ka daw pulang Raptor. O, wow. Ha? Totoo ba yan? Magkano bili mo dyan sa pulang Raptor na yan? Kanino galing yan? Wow. Wow, ha? Wow. Wow. Totoo ba yan? Kanino galing yan, ha? Wow. O, ha? Wow, wow, wow. Totoo ba na human shield gagamitin niya yung mga member para sa proteksyonan? O, totoo ba na ang shield mo ay yung Ford Raptor mo? Wow, ah. Totoo ba? Totoo ba? Paano ka nakabili ng... Magkano? Paki-Google nga. Diego, pa-Google naman, oh. Magkano ang Raptor na sa Pilipinas? Ford Raptor. Kasi sabi dito kanina, dolyar, eh. Hindi ko naman alam kung magkano yung sa Pilipinas. Yung Ford Raptor na yan, ha? Totoo ba yan? Wow, ah. Wow, wow. Abay, mabigat yan. Gabigat yan, ha? Wow. Nagtatanong lang po tayo. Nagtatanong lang din ako. Hindi, nagtatanong lang din ako, ha? Totoo ba? Kasi may balita kami, narinig namin yan, eh. Nabayaran ka daw. O, totoo ba yun? Nagtatanong lang ako. Siningil mo daw si Pastor Kibuloy ng milyon-milyon. Eh, hindi pumayag sa'yo, kaya nagalit ka. Totoo ba yun? Totoo ba yun na may Ford Raptor ka daw? Oh, wow, ha? Wow. 2.3 million? Kala ko naman, eh. Isang motor lang pala yan, eh. Wow. Mike Abe, sana bumili ka na lang ng motor. At least hindi ka pa matraffic. 2.5 o 2.3. Wow, ah. Wow. At lahat naman ay may karapatan kasi po sa ngayon ay talagang pinaghahanap siya ng batas. So, tinatanong lang naman namin, ha? Hindi naman namin ikaw hinuhusgahan. Tinatanong lang namin. Ha?
Kahit yung mga senador na halatang kakampi niya ngayon, ang sinasabi nila, bay dapat sumunod sa batas. Totoo naman yan. Kahit Oh, si Duterte, oh, ating Pangulong Duterte, sabi niya, oh. warrant of arrest yan, dapat harapin. Totoo naman yan. Kasi ang warrant of arrest, hindi pwedeng taguan yan. Galing sa korte yan. Court order yan eh. Oh. Sabi, pakitanong din Sir Barnabay kung kagagaling lang niya mag-travel. Wow, ah. Wow. Milagro. Pa-travel-travel na ngayon. Mula na nag-umpisa mga admin, ha? Oh, wow. Totoo ba, Mike Abe? Panay daw ang travel mo? Wow, ah. Totoo ba yan, Mike Abe? Ang mga nagsasabi lang ng mga vlogger at supporters na yan ay dapat taguan at kinukonsinto yung pagtatago, yan mga yan kasama sa lumalabag sa batas. Ay, wala. Sinasabi, magtago. Hindi. Hindi ko sinasabi kahit kailan. Oh, kahit ako nandito, pag nakita ko si Pastor Kibuloy, isusuplong ko yun. Maniwala ka sa akin. Ang laki nun ha, yung reward money ha. Ati kami ni secretary pag nagkataon. Isusuplong ko talaga yan. Sino na pinagbibintangan nito? Meron ba nagsabing pastor, meron ba nagsabing vlogger diyan na hindi itatago namin si pastor? May nagsabi bang ganun? Fake news din to, no? May nagsabi bang vlogger na ganun? Hindi, tatago namin yan si pastor pag nakita namin yan. Hindi wala naman eh. Basta kami, pag nakita namin ako, si Coach Oli, tsaka si Boss Dada, kami na mismo dadangkit. Tapos, kami, makikipagpalitan kami. Sa Amerika, dadalhin na namin yan sa Amerika. Kasi Amerika yung nagbigay ng reward money. Eh, ang laki nun. Lahat kami nun, may Raptor na. Akala mo, ikaw lang makakabili nun. Wow, sigurado Meron ka bang Raptor? Tinatanong ko lang. Wow wow. Pambira ka wow. At yung mga yan, pwede rin kasuhan ng obstruction of justice. Obstruction, Your Honor. Sabi ko nga sa iyo pag nakita ko. Alam mo, yan ang isa sa mga goal ko kung bakit ako nagpunta dito. Hindi lang dahil sa opening nung restaurant na yon. Ang goal ko kaya ako nagpunta dito para hanapin si Pastor Kibuloy. Pag nakita ko si Pastor Kibuloy, isusuplong ko sa'yo. Gusto mo? Pag nakita ko siya, may $2 million ako. Pag ako, hindi ako nagbibiro. Kaya, Pastor, huwag ka magpapakita sa akin, 2 million yan. Isusuplong talaga kita. Hindi ko nag-iimbento ito no? Sino kaya sa mga vlogger na nagsabing, pag nakita namin si Pastor, tatago namin. Ang takin mo, 2 million yung reward money. Magre-retire na ako sa pagbablog nun. Bahala na kayo sa buhay nyo. Sige, Diego Latigo, pangako ko sa'yo, pag nakita ko si Pastor Kibuloy at binigay sa akin yung $2 million, 50,000 sa'yo. Bili mo ng ilang kahan ng Red Horse yan, Ang mga kumukup at nagtatago sa isang wanted, sa isang Grabe, pinahahaba lang niya yung live niya, no? Walang kwenta. Pambira, Ito yung sakit sa banks, no? Yung may mga vlogger talaga na wala kang kapupulutan ng pero marami rin pa rin sila na nauuto. Ang daming tangang tanso Ito yung tipo ng vlogger na you do not have to say it all over again and again and again and again para lang, alam mo yun, tanga ba kausap mo? Ulit-ulit na lang Diba? naghahanap ng batas. Hindi lang si Kibuloy, kahit sino. Pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Alam na Yan namin mo'y sinabi na ng PNP kamakailan. Warning. Warning. Ang sino man mapapatunayang may kinalaman sa mga pinaghahanap ng batas na kaparte o parte ng pagtatago, mananagot kayo. Yun po yun. Wala tayong magagawa. Paalala lang. Alala lang. Dapat lang naman. Hindi naman ho pwedeng ibaliwala. Kasi kung magtatakipan, magtataguan, kakampihan ang pinaghahanap ng batas, anong justice meron sa atin? Justice. Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo, Sabi ko nga sa'yo, paulit-ulit Pag nakita namin yan, si Bantag, si Tebes, alam na pala, nandun. Si Bantag, pag nakita namin yan, tsaka to si Kibuloy, isusuplong kagad namin. Nag-iipon kami pambili ng motor maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi namin kukupkupin.
Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan eh. Ay nako, grabe to si Mike Abby. Ayan na, malapit na, sabi niya. Uy, 8 minutes na, patagalin ko lang ng kapiraso para hindi naman sabihin na 8-minute gaya ko. Patagalin lang ng kapiraso. 8 minutes and, hindi, sorry. 8 minutes and 11 seconds. Oh, so patatagalin niya ng konti, tapos titingnan natin kung gaano katagal, ha? Siya naman ay akusado pa lang, hindi pa naman siya guilty. So, kaya nga may trial. Mayroon due process, yun po yun eh. Kawawa naman po ang di umano'y biktima kung mananatiling ang ma-influensyang tao ay kakampihan para itago, kakampihan para proteksyonan. Sana walang ganon. Pero palaala lang, sabi nga ng PNP, ni Colonel Jean Pajardo, mananagot pagka napatunayan ang mga gumagawa na ganyan. Stop na. Pak. 8:38 seconds. 8 minutes and 30, ano ba? 30, ayan yan. 8 minutes and 38 seconds. Wow, umabot ka ng 30 seconds, lagpas ka, ha? Sa Mendong, maraming salamat po. Masama sa Mendong, si Mendong. Thank you. Oh, ayos na, buto-buto. Sabi ni Diego, ayos na, okay na yan. Sabi nito, saan itatago ng mga vloggers si Pastor Kibuloy kung makita man nila man, wala silang dalang. Alam mo, tama ka dyan eh. Wala naman sa amin yung arrest warrant, di ba? Hindi naman kami officer of the law. So, paano namin sila aarestuhin? At saan naman namin tatago? Ang dami-dami niyang pwedeng pagtaguan. Isipin niyo yan, ha? Kami pa daw magtatago. Sa dami-dami ng pagmamayari ni Pastor Kibuloy, kami pa magtatago, ha? Wow, raptor lang, ha? Grabe, Ay, nako. Sabi nito, grabe naman tumakano. The smartest vlogger I ever known, on the job all the time, downloading yung... Ay, ako pala yun. Akala ko si Mike Abby. Salamat sa mga makabuluhang paliwanag. You're the best. Don Bosco. Ay, taray. Don Bosco, TSS, ASC, Pink, Sikopo. Parang ang bigat ng pangalan mo. Bigatin ka, sir, Sana dinagdagan mo pa ng pangalan mo para mas matandaan namin. Don Bosco, salamat po, Thank you very much. I appreciate it. Pero pwede yung bawasan mo ng konting pangalan mo para mas... Hindi, sikreto yan sa ano. Ang branding dapat lang, hindi mahaba. Halimbawa, pag sinabi mong toothpaste, Colgate, di ba? Pagka alam mo sinabi mong toothpaste, sodium hydrochloride solution, di ba? Hindi matatandaan yun. Hydrogen peroxide solution, ganyan, di ba? Kaya kailangan, toothpaste, Colgate, di ba? Pag sinabi mong Pares, Diwata. Akong tutsang kalabaw. Promoted ka pa, Diwata, Tapos kami pa pagbibintangan, wala naman kaming Raptor. Antindi. Para tuloy gusto ko nang lumipat sa administrasyon ngayon. Patatawarin niyo ba ako? Patatawarin niyo ba ako? Kunwari bukas, biglang pinuri ko na ngayon si Tamba. Para lang sa kapalit na isang motor. Kasi may pangarap akong motor Sa halagang 2.3 million na motor. Ang motor rin, napakamahal Ano kaya, i-deal ko doon, kunwari, di-deal ko, salapitan ko sila, sabihin ko, sige na, bigyan niyo ako ng 2.3 million, isang buwan, pupurihin ko kayo. Pero sasabihin ko muna sa taong bayan, mula ngayon, lahat ng sasabihin ko, it's a prank for 1 month. Di ba? Huwag muna kayo maniniwala sa akin. Lahat ng sasabihin ko, starting tomorrow, kabaligtaran. Ganun. Para naman meron akong mabili ko naman yung pangarap kong motor. Tama, mali. I'm horrified. Bad shot ka na sa amin yan, Banat Bay. Grabe naman kayo. Maka-bad shot kayo, Hindi, sasakyan nyo na lang ako para naman Ito, bad shot. Hindi naman yung itsura nito, nakaka-bad shot. Ay,